pabalik-balik sa Pilipinas kahit na stable ka na sa Japan? Hinahanap na katawan ko maging lumabas sa TV kahit na counting roles lang. Kasi may kumukuha din sa akin sa Japan, mga piyesta-piyesta, mga kanta-kanta, mga ano. Di ba uso yung mga kunyari may event sa Japan? Hindi ko pinupuntahan nga. Ngayon si Miguel Magat nga, kinukuha ko ulit na yun. Gusto niya ako maging mag-produce, eh ayoko naman malaki pera yung igagas mo dyan, di ba? Ganun. Kaya gusto kong bumalik dahil sinabi nga ni Tito Alwin, bagay daw ako magkontrabida. Gusto mo bumalik sa pag-showbiz? Sa showbiz, bilang kontrabida. Hindi bida ko daw, kontrabida lang talaga. Gusto mo naman yon Alin pang naisip? pagiging kontrabida. Lahat ng gusto nilang pagawa gagawin ko, kahit na paghuhubad, kahit na torjaka na totoo sa Viva Max, okay lang sa akin. Kahit na kami ni Agot Isidro, kahit kami ni... Isa ba po, sino ba yung babae doon? Si Angel Aquino. Angel Tibotsky. Gusto niya maglabang kami, laplapan kami dalawa, lalaban lang. Sino ba idol yung kontrabida ng nowadays? Si Judy Ann Santos. Kontrabida ko. Kontrabida. Di ba, ikaw-kontrabida na rin si Judy Ann. Bibida siya. Bida lang siya. Eh di wow. Si Bana Alami, di ba ganyan? Kontrabida eh, puro si Gladys Reyes lang ang kontrabida, saka si Angel Aquino, yan ang masikat na kontrabida. Gusto niyo si Elizabeth Oropesa, mga matatanda na, Celia Rodriguez, kinukuha na ni Kamatayan. Pero updated ka sa mga artista Oo, pinanonood din mga YouTube, mga Netflix, yan. Sino ba yung artista ang sinusubaybay niyo? Yung parang top 5? Alam mo, Jen, si Milenia, Ang more napapanood ko rin si Kim Chiu. Pero yung mga Gen Z kasi magkakamukha na, di ba? Hindi ko na alam sino ang totoo. Bakit kaya sila magkakaroon? Eh, isa lang pinupuntahan namin. Sino po ba kayong kontrabida yung gusto niyong tahake, hindi komedyan? Pwede din ako kasi mataklesa din ako. More ako sa entertainer ka sa Japan, nagpapatawa ako, natutuwa sa akin. Lahat ginagawa ko, naguhubad ako. Kasi doon, legal ang paghuhubad. Pakita mo yung buong katawan mo, pwede ba sabihin lahat dyan? Yung money mo, yung ano, pwede. Doon nagsishow ako, nagbabibrator show ako. May kapartner ako na isang ano, kinukuha ko, kinakain ako rito, nagbabibrator kami, nagsushow kami hubara. Step dancer ako talaga. Eh, mas grabe pa pala sa mga sinasabing toro-toro dito. Oo. Araw. Wala akong pakialam, basta malaki ang datong. Kasi may isang club, may anniversary sila, kukunin ako mag-show lang doon para mag-hubad. Pero hindi ka talaga sa, di ba may mga streaming platform na X-rated, ganyan. Oo, pwede. Okay ka rin sa Okay ako sa lahat. Saka, naglalabas ko ng bulaklak sa kepias ko. Kaya niyan. Bulaklak. Saka mga bandila ng Pilipinas. Bandila ng Japan. Walang kemi na papalabas ko. Nagpapalakbakan ng tao. Sabi, Malaysia. Labas ko, Malaysia. Japan. Kuala Lumpur. Cambodia. Nakita flag lumalabas sa kepias. Kaso sikat talaga sa Japan. Oo, sikat yung pa-purple. Pag tinanong si Bambi, kilala ka agad. Saan part nila? Kasi malaki More ako sa Osaka. Tapos sa probinsya ng mga... Pag nagsushow ko, halos nalibot ko ng buong Japan. So nagsishow ko ng mga club. Gab talaga. Iniikot ako ng production ko talaga. So may team ka rin doon, may management ka. Oo, may manager ako doon. Ngayon, sabi niya, pagbalik ko, simulan natin ulit. Babarter ka ulit. Oo, babarter na naman ako. Ay, babarter club. Club. Club tour, saka province tour, ganun kami. Kaya magpapayad daw ako ulit dahil pagdating dito, itong beses pinakakain ng boy ko. Ano ba rito? Kainan to the max talaga. Bakit doon yun? Doon isang beses lang kami kumain eh. Ano Oo. oras? Lunch, dinner? After gym. Ano yan? After gym. Kasi ang karaniwan kasi matatanda doon, simula ng 10 o'clock in the morning, nakapili na sa gym. Parang mababit buhay nila kasi sa sauna. Ang sauna pa lang isang oras na. Magsusumba ng 3 hours. Zumba 1 hour na. May boxing. Pinapasok nila lahat yan. Ipa pa yung running machine mo na isang oras. O, yung pag-exercise. Abot kami 5 hours na lang yun. Tapos magluluto ka pa sa asawa mo. Tapos papasok ka kinagabihan. Ang tulog mo 3 to 4 hours lang.
Tapos magpapasyal ka pa ng baby mo na aso, o. So, isang beses ka lang talaga kumakain. Oo, isang beses lang talaga. Tapos ang ginagawa ko para makatulog ako kaagad, uminom ako ng pampatulog. Yun yung business, gusto ko nang tanggalin sa buhay. Ito yung pag-inom ng pampatulog, pampaebak. Kasi doon natural yun eh. Na binibigay ng doktor. Pero yung afterwards, baka magkasakit na kami, di ba? Pero pag tumatanda na, natural na ibinibigay nila yung pampaebak. Kasi nga, nahihirapan na yung mga matatandang ilabas. Kasi hindi na sila kumakain ng matatanda. Hindi na. Kahit pag nilagay na sila sa home kaigo ang tawag doon, sa home for the aged, nilalagay ng mga doon. Kaya ang dami ng mga Pilipino na nagtatabaho na caregiver. Yun ang hindi ko kayang gawin, yung magpulit ng sariling pupo. Sarili kong pupo, hindi ko makuha eh. Dahil pag uwi ko, magpapa-MRI na naman ako sa dito ko. Kasi ang tubig nyo iba. Bakit pag inugasan ko, lumalaki yung mani ko? Lumalaki siya talaga. Madumi ang tubig ng, hindi pa siya pang-asar, kahit na hot water siya, iba yung pakiramdam sa balat. So, anong plano mo nga dito sa Pilipinas? Ngayon sabi nga ni Tito Alon, ilalaban niya kay Scotty Molina daw kung pwede. Tapos sa mga YouTube, ni Ma'am Asher kung pwede din. Nag-usap na kami Sir Morley, baka sa Japan daw kami mag-shoot ng YouTube niya. Kasi busy pa siya ulit ngayon. Tapos kung pwedeng may mga makakuha, makaguest. Tapos nag-guest ako last day kay Sir Fernan sa Diwan po. Baka matulungan niya ako kasi mataas na posisyon niya, di ba ngayon? Sa tulong din ni Sir Wendell Alvarez. Yeah. Lahat mo gagawin natin. Kahit sa Viva Max, submit ko na rin yung manager ni Sian Rabal ba yun? Sean Rabal. Magtutulungan kami more kasi ang gusto nila makapunta ng Japan. Ganun lang. Wala na pong libre sa Japan. Bayad-bayad din kung may tayo. Kahit ano po, basta may trabaho, okay lang mo sa akin. Pero tingin mo, ang Pilipino, about entertainment, LGBT? Sa pinagig panahon na dahil LGBT, kahit na si Meme Vice, number 1 na ngayon, di ba siya lang sumisikat na panahon na para maglabasan ng LGBTQ. Katulad si Yamina, naging best actress na si Karen, gumaganap na si Khaled Karen, di ba? Pumatok na rin siya. Panahon na para kami naman, hindi na puro totoong babae. Wala na. Saka lahat natategi na, di ba? Ang mga murang kabataan na ngayon, puro LGBTQ na, di ba? Paano ka napasok sa Asian? Sa pagiging LGBTQ. Kasi ngayon tinapunan nga yung senior ko ng 100 na lapad sa ginaya ko siya. Ginaya ko yung style niya nang walang inggit. Hindi kasi ako naiinggit sa kapwa ko. Gusto ko yung iba kasi bakla, tinutumba yung mga imbis na hangaan, sinisiraan ako, ina-idolize ko talaga, hindi yung paninira ginagawa ko. Kaya sa naging successful ako, saka may mga babae na ingit sa akin, tinatanong nila bakit ako may asawa, sila wala. Kasi siguro dahil sa puso siguro, mapagmahal talaga ako, hindi ko, manloko man ako, pero in a good way, hindi sa bad way talaga. Ano kayo baklang Pinoy sa baklang? Ang mga, kasi ang bakang Pilipino, ang bababoy sila. Katulad yung kanina makeup artist sa akin, sabi ka, ang Pilipinas daw, ay punong-puno ng kalibugan sa bansa nila. Sagot niya, nagulat niya ako sa mga. Hindi ka doon sa Japan kasi, sinasamba kami lahat doon. Wala yung eli-eli, wala. Yung natural na doon yung maeli ang mga tao kasi. Dito naman, hinahanap ng kabataan yung kaelihan. Natural na doon, dapat maging natural. Saka pag pumapasok sa toilet ang mga LGBTQ, huwag tatalunin mga babae. Kasi kung mag-makeup sila, over sa loob ng makeup, nagchichikahan pa, nagme-makeup pa. Dapat be natural. No? Kaya nagkakaroon ng soggy bills pa yan, kaya hindi matuloy-tuloy. Di pumasok kayo in a natural way na sa toilet na hindi kayo nagsasalta. Kung may marinig kayo, wag intindihin, lumabas ka, hindi yung makipag-away pa kayo, di ba? Yan ang cost ng hindi magandang bagay yung pag-aaway. In terms of workshop naman,
Kapitan po yung number. Opo, yung lalaki po ako kay Joel Lamangan ako, ang mentor ko, saka si Bernardo po. Okay, set naman. Magaling po talaga sila. Kaya nga, last year bumalik ako dahil nakita ko si Sir Joel, hindi ba sa Batang Quiapo. Eh kasi nag-usap kami ni Sir Eric dati, ang alam kong role ko, magiging yung kabataan ni Roda. Hindi natuloy kasi nga hindi ako, kasalanan ko hindi ako bumalik. Eh di ba nawala ng istorya si Roda that time, sikat si Joel Lamang as Roda. Nawala yung simpansya niya kay Roda, di ba? Yung ang istorya natin, bakit si Roda naging mataray, bakit si Roda naging masama. Yun ang magiging role ko dapat. Eh hindi nga ako umuwi. Kasalanan ko din. Sayang. Yun ang rejection ko sa buhay ko. Ngayon bumalik na naman ako. Ito na naman, simulan from the beginning. Sayang lahat ng mga opportunity. Ayan na, lagi kong nawawala siya. Kung bibigay naman ni Lord, bibigay naman siguro talaga. Ganyan na lang iniisip ko.